Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang, hala, Gadon kumanta, Senator Bato delikado, pinatatanggal sa Senado. Nako, Zubiri, PBBM Duterte. So yan mga kababayan, binasa ko lang po yung title mula po ito kay News PH. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo kay News PH. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Po si Bato, pinalalaya, gustong papalitan ni Gadon kay Zubiri bilang Senate Committee Chairperson ng drugs, no? Una, ano sabi ni Gadon? Ito po sabi ni Gadon, no? Pinapaliwanag niya yung authenticity na hindi yun ang batayan. Parang ang sinasabi niya, minamalit niya yung ginagawa ni Bato. Wala po ako natatandaan, no, na mga cabinet secretary before. Iniisip ko, meron na bang cabinet secretary na pumalag sa ginagawa ng Senado? Wala pa po. Ngayon po malalakas ang loob ng mga to. Ikaw, Papa Gadon, poverty alleviation kasi yan. So ang lumalabas dito mga kababayan, mas pinangungunahan pa po nila, no, ang Pangulo, di ba? Kasi kapag nagsalita po yung isang cabinet member mga kababayan, no, it is on behalf of the president. Diba? Kasi ikaw ang sumasalamin sa imahe ng presidente. Kasi ikaw ang tinalaga niya sa pwestong yan. Ang mahirap lang dito mga kababayan kay Gadon, kasi po yung posisyon niya is Presidential Advisor for Poverty Alleviation, which is na wala tayong nakikitang dahilan para magsalita po siya patungkol po dito sa ginagawang hearing ng Senado. Parang si Gadon ay ano na rin, no? Parang nagiging kongreso na rin yung mga makabayan bla. Di ba? Magkaiba naman yung mandato nila, no? Napunta na tuloy tayo dito sa kongreso, no? Si Gadon po, ito opinion ko lang, personally mga kababayan, pag hindi po tumigil si Gadon, no, sa kung ano man ang pinaplano niya, no, sa bawat may mga isyong puputok ay sasawsawan niya mga kababayan, hindi po malayong mangyari, no, na si Gadon ay maging Trillanes 2.0. Diba? Parang ganun eh. At the end of the day, no, sa mga susunod na mga panahon, wala na pong maniniwala dito kay Gadon. Bakit ko po nasabi mga kababayan? Kasi nung panahon po ni PRRD, no, halos diba, himurin at grabe po yung mga papuri niya kay Bato. Pero bakit ngayon ganito? Dati naman ganyan si Bato, di ba? Sinasabi niya na yung pagsasalita doon ni Senator Bato ay hindi fluent, di ba? Gusto niya fluent gaya ni PBBM, di ba? Ganyan naman talaga si Senator Bato noon pa man. Dapat, nung panahon pa lang ni PRRD, binalasa mo na si Bato kung ayaw mo sa kanyang pananalitang ganyan. Diba? Hindi. Kasi nga po, sumasakay si Gadon. Aminin man natin sa hindi, sumasakay po si Gadon sa kung sino po ang pwede niyang gamitin, no? Para magamit niya. Hindi ko alam kung paano diba? Pero ganun po ang opinion ko. Ewan ko lang sa inyo mga kabayan kung ano po ang inyong opinion dito kay Gadon, mga ka-review natin. May nag-comment nga yung vlog ko kasi, yung latest na vlog, di ba? Patungkol rin sa kanya. O eto, may nag-comment, sabi niya
Hala, anong nangyari kay Gadon? Nasaan na yung dating Gadon? Hinahanap na yung yung dating Gadon. Ibang Gadon po itong nakikita natin mga kababayan, no? Iba po itong Gadon kasi ewan ko ba mga karibyo natin, no? Kung prinsipyo at prinsipyo lang din ang pag-uusapan is masasabi ko pong walang prinsipyo si Gadon, no? Kasi nasaan po yung niya? Dati kamping-kampi siya sa mga Duterte, mga karibyo natin di ba? Pero hindi naman sa kampi, pinupuri niya po. Di ba? Si Bato, as part of the administration ni PRRD, pinuri niya po yung mga ginagawa ni Bato. Pero bakit ngayon po, mga kababayan? Anong nangyari? Yun nga po yung tanong ng mga kakarami. Anong nangyari kay Gadon? Maagang nabubuong Papa Gadon yan. Alam mo, Papa Gadon, sa totoo lang, no? Gusto mong tanggalin ni Zubiri si Bato bilang chairman ng committee niya. Alam mo ba kung sino yung inuutusan mo, Gadon? Alam mo ba kung gaano kataas yung posisyon ni Zubiri? Si Zubiri, pangatlo sa pinakamataas supposedly. Pero kung utos-utusan ng kung sino-sino. Kung utos-utusan ni Martin, utos-utusan ng mga congressman, utos-utusan ng... Pati ikaw, nakikiutos ka rin. Anong karapatan ninyo? Si Zubiri supposedly, Pangulo ng Pilipinas, pangalawang Pangulo, Senate President, pangatlo sa pinakamataas. Pero kung utusan ng pangkaraniwang congressman, utusan ng pangkaraniwang cabinet official, kala mo hawak nila si Zubiri. Alam mo, Zubiri, kasalanan mo rin yan. Pinapayagan mo dikta-diktahan ka. Ngayon lang ako nakakita ng Senate President na pumunta sa hearing ng chairman para sabihin na ipatigil na yun. Hindi mo indirectly kasi wala ka namang kakayahang ipatigil. Wala kang lakas na loob na sabihan si Bato. Pero sa presscon, gusto mo nang matigil. Sa presscon, sinisiraan mo. Bakit hindi mo sabihin sa harap ni Bato yan? Di ba? Anong uri ng Senate President yan? Sisiraan mo yung ginagawa ng kapwa mo, senador? Well, mga kabayan, posible nga, no? Na talagang wakasan na po itong investigasyon dyan sa PDIALIX, no? Kasi marami na po sa kampo, no, ng administrasyon, yan ang pumipiyok. Hindi natin alam yung rason. Ang rason lang naman nila yung walang basehan. Di ba, bakit napunta yan dyan kung walang basehan? Bakit nagkaroon ng hearing kung walang basehan? Di ba? Or baka may nasaktan. Or baka may tinatamaan na sa inyo dyan. Kaya kayo tumatahol ngayon. Inutusan ba kayo na tumahol? Tumahol na tuloy. Na magsalita? Abangan po natin. Baka meron pa pong ibang magsasalita maliban po dito sa kay Secretary Gadon, no? Baka may iba pa, no? Si Secretary Gadon, hindi naman po ito taga PCO, no? Taga communication, taga ano to taga hampas lupa ito, di ba? Mahirap para mawalan ng mga hampas lupa. Tayo po yun, mga kababayan, na dapat niya binibigyan ng pansin, di ba? Alam mo, ang hinahanap ko sa Zubiri, no? Dahil ikaw Senate, wala kang kwentang Senate President. Bakit? Sinisiraan ng mga congressman yung ginagawa ng senador na si Bato. Sinisiraan ni Gadon at kung sino-sinong mga tao. Dapat ang Senate President, gusto mo man o hindi, yung ginagawa ni Senator Bato, dapat, first and foremost, madali naman sabihin yun, kahit hindi ko gusto yung tinatakbo ng Senate hearing, wala akong magagawa kundi suportahan yung aking senador. Tama po yun, mga kababayan, di ba? I-example natin si Senator Bato, di ba? Dito sa hearing ng ng PDIALIX, di ba? Ginawa po 'yan ni Senator Bato. Although kahit ayaw niya, kaya Senator Jinggoy Estrada, di ba? Ipinagtanggol niya pa rin. Hindi ko naman sinasabing ayaw literally. I mean, di ba? Ayaw niya na pagsalitaan ng ganun siya, no? Si mag-away ba si
Morales at saka si Jinggoy Estrada. Oh. Sinaway niya po si Morales, mga kababayan, at ipinagtanggol niya si Senator Jinggoy. Kahit alam niyang, 'di ba? Kahit alam niyang magagalit sa kanya ang taong bayan. Ipinagtanggol niya pa rin si Senator Jinggoy kasi nga po, 'di ba? Senado niyan eh. Bahay nila yan eh. Tapos babastusin kung nabastos man. Diba? Kung bastos man yung dating kay Senator Jinggoy sa sinabi ni Morales, no? Isinaway agad ni Senator Bato. Binalasan niya agad para hindi na lumaki ang sunog. Ganon din sana dito kay Senate President Zubiri, no? Ang ano tuloy nito, ang lumalabas mga kababayan, mahina po ang bahay ngayon ng Senado. Mas malakas po ang Kongreso. Kasi Kongreso na ang nasusunod eh. 'Di ba? Kung ano ang sabihin ng Kongreso, sunod ang Senado, ganun ba 'yon? Parang baliktad na yata ngayon ha. Bilang Senate President, suportahan yung Senado bilang institusyon. Lahat na ngayon, no? Lahat na ngayon nagbibigay ng kanya-kanyang opinion sa nangyayari sa Senado. Never nangyari yan sa Senate. Paalala ko lang sa inyo yung Parmali. No? Tumagal ng 7 buwan. Ang inaatake ni Gadon, hindi po siya nagdadalawang isip. Nagdirect siya, si Bato nga, hindi pa niya dinidirekta eh. Siya pa yung nagbibigay ng pamantayan. Ito lang ang pinag-uusapan natin, yung leaks. Hindi natin pag-uusapan dito kung si Pangulong Marcos ay Kaya nga po mga kababayan, kasi po ang nangyayari dito sa Senate hearing, hindi na po sila nag-i-stick sa issue, no? Ang binibigyan po nila ng pansin, kung credible ba o hindi yung si Morales, 'di ba? At yan ay napapansin po ng lahat. Malamang, 'di ba? Hindi na po sila nag-i-stick sa issue. Ano po ba yung issue? Yung dokumento, 'di ba? Yung leaks sa PDEA. Kung paano nangyari, sino po ang nag-leak niyan, no? Kasi yung involved ng mga tao, mga kababayan, especially, 'di ba? Si Morales kasi isa siya na pumirma. Ay matagal nang wala sa serbisyo. Meaning mga kababayan, there is someone inside PDEA, no? Na naglabas niyan. 'Di ba? At yun dapat ang mag-focus sila kung sino, 'di ba? Hindi yung mga kaso tuloy ni Morales. Yan, pati tuloy kayo napapaso sa mga ninyo. 'Di ba? Kasi sobra na siguro rin kaya nasagot ni Morales ng ganun si Senator Jinggoy Estrada. 'Di ba? Well, anyway mga kababayan, ano man po ang inyong reaksyon, komento at kritisismo sa video nito? Comment lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ang inyo pong naramdaman patungkol po kay Gadon, no? Kay Senate President Zubiri. Ano na? May kaya pa ba? Inuutusan na naman po kayo. Aba, ginagawa na kayong alipin dyan sa Senado. Kung anong iutos, no? Sinusunod nyo. Ito, inutusan po kayo ni Gadon. Secretary Gadon ng Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Inuutusan po kayong sibakin, sipain, palayasin si Senator Bato bilang isang nangunguna, no? Diyan sa hearing na iyan, mga kababayan. Well, anyway, sabi nga ni Ma'am Senator Miriam Santiago, taong bayan pa rin ang huhusga. Diba? Lagi ko po yung sasabihin mula ngayon mga kami. Kasi nagugustuhan ko po yung kasi nanonood po ako ng binabalikan ko po yung mga hearing, no? Ni Ma'am Miriam Santiago. Napakagaling po pala niya. No? Napakaraming libro na nagawa. No? Kaya walang walang makapag sa kanya. Isa po yan sa kanyang sinabi na kasi hindi naman sila hukom dyan, di ba? Hindi naman sila korte, which is na hukom sana, judge sana ang hahatol dyan sa Senado.
Pero dahil nga sa walang judge at hindi yan korte, sino po ang hahatol sa kanilang mga ginagawa dyan? Taong bayan po. Buong sambayan ng Pilipinas ang hahatol sa inyo. Yan mga kababayan, at libreng-libre po kayong makapag-komento. Ibigay niyo po ang inyong opinion dito sa video ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng na-uploads nating reaction video. Maraming salamat po.